Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Nananatili si dating Senador Ramon Bong Revilla sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police matapos na kusang loob na sumuko. Kasunod ng arrest warrant dahil sa issue ng flood control projects. Kahapon ay naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng arrest warrant kaugnay sa 92.8 million pesos na ghost flood control projects sa Pandi, Bulacan. Dumating si Revilla ng bago mag-alas 10 kagabi. Bukod sa dating mambabatas, kabilang sa inisyuhan ng arrest warrant ang mga dating Department of Public Works and Highways officials. Naharap sila sa kasong malversation at graft. Tinawag na abogado ni late Representative Martin Romualdez na imposible ang mga akusasyon ng dalawang babaeng nag-uugnay sa dating House Speaker kaugnay sa isang bahay sa South Forbes Park. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, masasabing logically at physically impossible ang mga sinabi ng isang Joy at Maria. Malinaw din sa sinabi ni Pacifico Curly Discaya na hindi siya nagpupunta sa nasabing lugar at wala rin umanong dokumentong nag-uugnay kay Romualdez. Kasabay nito, umalma si Discaya sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa pagbili ng bahay sa Makati City. Itinanggi rin niya ang akusasyon ng isang Joy at Maria na nagsasabing pinaalis sila ni Discaya sa nabiling bahay umano ni Romualdez. Gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. The allegations aired in the Senate are logically and physically impossible. Curly Discaya testified under oath that he has never entered South Forbes Park, making it impossible for him to have approached anyone there or issued any instruction. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Inamin ni Senador Ping Lacson na hindi sapat ang sestomonya ng mga saksi para maidiin ang dating speaker na si Representative Martin Romualdez sa isyong tinalakay ng Senate Blue Ribbon Committee. Nauna rito, mariing itinanggi ng contractor na si Curly Discaya ang mga paratang laban sa kanya. Sa ilalim na o under oath, sinabi niya na hindi pa siya nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi rin niya alam kung ang itsura ng mga bahay doon. Lumabas sa mga pahayag matapos tumistigo ang dalawang saksi na kinilalang staff ng dating tenant ng isang bahay sa South Forbes Park. Pero sa pagdinig, walang naipakitang deed of sale, kontrata o anumang dokumentong nag-uugnay kay Romualdez sa naturang property. I repeat, hindi ito enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Curly Discaya, so let's leave it at that. Target ng Management Association of the Philippines sa pangunguna ng bagong pangulo nito na si Donald Lim na makipag-ugnayan sa ibang mga dayuhang investors para mahikayat pa ang maraming oportunidad sa bansa na tutulong sa pagpapaangat ng ekonomiya. Kasabay na rin ito ng pamumuno ng Pilipinas sa darating na Association of Southeast Asian Nations 2026. Sa kanyang administrasyon, isusulong din ni Lim ang paggamit at pamumuhunan sa digital innovations tulad ng artificial intelligence na anay ay isa sa mahalagang investment sa negosyo. Ang MAPAY Isang o MAEP ay isang kilala at non-profit organization para sa mga top-level Filipino business leaders, CEO,
mga educator at opisyal ng pamahalaan sa Pilipinas. Layunin nitong isulong ang magandang pamamahala para sa kaunlaran ng bansa sa pamamagitan ng maayos na paraan, pakikipag-ugnayan, mga programa at iba pang adhikain. Itinatag noong 1950 ang MAP ay nagsisilbing tinig ng pamamahala sa Pilipinas, nagtutulungan sa inobasyon, matatag na pamamahala at mabilis sa pag-unlad ng bansa. Most companies spend so much money in the physical infrastructure pero everything is now digital. And minsan pagdating sa budget, biglang hindi sila nag-invest doon. So what we feel is that cybersecurity should also be a boardroom discussion. We've been pushing in ICD, in MAP, that it should be part of the agenda, not of the CTO, but also of the board of directors and the CEO. Kailangan maintindihan nila, if they want to spend so much protecting their physical assets, their digital assets are actually way far more important, no? And if there are breaches there, sira ang reputations, financially, also legally, there are implications. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.